Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ang pinakadakila pong handog ng mahal na pong Jesus Nazareno po sa atin ay hindi lamang ang kanyang pag-ibig. Sa halip din ang imbitasyon niya ay ibalik natin ang pag-ibig na ito sa Kanya. Siya'y mahalin natin ibigin. Sa kadalasan, nagaganap ito sa banal na kasulatan, may mga maliliit na kataga na napapaloob ang mensahe po ng isang mensaheng pang-Kristiyano. At nagtataglay ito ng kasaysayan po at propesiya ng lahat, ito'y nagtataglay ng lahat ng ating mga pangangailangang malaman at matutunan na umibig at mabuhay. Kaya nga po ang ating ebanghelyo po ngayon ay inihahayag po sa ating lahat ngayon. Ang mabuting balita ni San Lucas ay kung paano sa kanyang pagpunta sa Capernaum at pagkatapos na magtungo sa sinagoga ay kanyang binisita ang biyanan ni Simon Pedro upang ito'y pagalingin at ang lahat ng mga nagtungo sa kanya. At katulad din ito, ang karanasan po natin sa pagpunta sa atin, paglapit po ng Poong Jesus Nazareno sa atin,
upang tayo ay pagalingin at tayong lahat ay inaasahan din na sa pagtanggap natin ng kagalingan mula sa Kanya, ay ipahayag din po natin ang mabuting balita at magpagaling sa ating kapwa. Isang makapangyarihang taglay ng ating ebanghelyo po ngayon na kung paano ang paglilingkod ng Poong Jesus Nazareno at kung paano rin po sa simbahang ating kinabibilangan ay patuloy na nagpapagaling ang Poong Jesus Nazareno. Alam niyo po ba yan? Ang sakramento ng pagpapagaling, sakramento ng kumpisal, sakramento ng pagwawala sa pagtatanggal ng kasalanan. Napakarami po na hindi pa tayo basta iniwanan na lang ng basta, may iniwan sa atin bilang tanda ng Kanyang pag-ibig sa ating lahat. Ang sakramento, tulad po ng sakramento ng kumpisal, pagpapagaling sa mga kaluluwang nagtataglay ng mga kasalanan, ng sakramentong itong pakikipagkasundot, pakikipagbalik loob sa Diyos, ay mawawala ang mga sugat na taglay ng pagkakasala sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran. So may iniwan po sa atin yung ministry ni Poong Jesus Nazareno sa panahon ng mga apostoles ay hindi basta lang naganap, kundi ito po'y nagaganap hanggang ngayon. Kung atin pong lilimiin at pagsisikapang alamin na ito'y hindi lang basta isinulat at natapos na, hindi po. Dumaloy sa dami ng mga pagpapahayag ng Poong Jesus Nazareno sa simbahang Kanyang itinatag. Kaya hindi po tayo talaga iniwanan. Tayo po ay patuloy na nilalapitan, patuloy na inihahayag po ng Panginoong Jesus Nazareno, Kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng simbahan na Kanyang itinatag, na naroroon ang mga sakramento ng pagpapagaling at ang patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita. Napakaganda, napakamahal, at talaga nating iibigin kung patuloy po nating titignan mabuti ang naging daloy ng buhay ng Poong Jesus Nazareno mula noon taon 33 hanggang ngayon 2023. Hindi po nawala ang kasaysayang ito ng katotohanan ng Ebanghelyo ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po titignan natin, hindi lang basta tayo na nakinig ako ng mabuting balita ngayon. Pero ano po, may kaugnayan ito sa ating buhay po ngayon, mga kapatid. Napakagaling, napakatindi ng pag-ibig ng Diyos na ito sa atin na hindi tayo basta iniwanan. Kaya nga po mahalaga ang mga kataga na kailangan natin alamin, kailangan nating pag-aralan, kailangan natin ng pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno sa atin, ay maibalik din natin sa Kanya. Isang handog, regalo na tayo'y Kanyang inaanyayahan, na tayo'y magbalik ng pag-ibig sa Kanya. Alam niyo po ba yun? Dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos sa atin, siya rin nag-aabang sa atin kung kailan tayo magdidesisyon na siya'y tunay nating iibigin. At tunay na sa pagsasabuhay natin ng Kanyang mga pangaral ay lalo itong lumaganap sa pamamagitan ng pamumuhay natin na nag-uugnay sa Kanyang mga salita. Kaya hilingin po natin, everyday, araw-araw, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang malinaw na pag-unawa upang ang simbahang iyong tinatag ay higit kong pahalagahan, higit kong ibigin, higit kong mahalin, at higit sa lahat na ang aking mga tinanggap na biyayang ito'y maibahagi ko sa aking kapwa, na ako rin ay maghayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng pamamaraan ng aking pamumuhay ayon sa iyong mga inaral sa amin, itinuro, at ang pagpapahayag ng iyong pag-ibig ay maranasan din, hindi lamang sa aking sarili, kundi sa mga taong nais mong ikaw
ay makilala. So hilingin natin yung biyaya na yon, na meron tayong dinadala na pag-ibig ng Diyos, kahit hindi tayo bumigkas, pero sa pamamaraan ng uri ng pamumuhay natin, ay makikilala po na ang Poong Jesus Nazareno'y buhay sa atin araw-araw. So hingin po natin biyaya sapagkat yung po'y nagbibigay kagalingan, anumang tanda ng presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo po'y nakapagpapagaling ng kapwa ng nangangailangan ng presensya ng Diyos.